taglay niyang talento sa pag-awit ay nagbukas sa kanya ng oportunidad para makapagtrabaho sa Japan. At tulad ng isang awitin, ang buhay niya rin ay naglalaman ng isang mahabang kwento ng hirap at tagumpay. I was 8 years old nung makita kong sinaktan niya ang mother ko. That's the time na naisip ko, paglaki ko, aalisin ko doon ng nanay ko. Ang ginawa ko po, I just learn how to sing and sing and sing. Sa paglipas ng panahon, si Liza ay napagbuhatan din ng kamay ng sariling ama. So, meron po siyang ugali na kapag nananakit siya sa amin, pag nasasaktan niya kami, tuloy-tuloy yun, kahit na dugoan na kami, hindi na kami tinitigilan. So, nung time na yun, hindi na po nakayanan ng nanay ko. Sabi niya, babalikan ka ng tatay mo, lumundag ka na sa bakod. May tig-piso siyang iniipon. Nilagay po niya lahat doon yung piso. Sabi niya, gamitin mo ito, mamayang madaling araw, susunod ako sa'yo. Talagang duguan po ako, sumakay ako ng Victory Liner. Then, ang naisip ko po doon, kailangan ko siyang kayanin. Kailangan mas maging matatag ako kasi yung pag-alis ko na yun, wala na po akong balak bumalik. Agad siyang tumungo sa kanyang kapatid na nakatira sa Maynila. Matulog po ako, pagkagising ko, katabi ko na yung mami ko. Inako na ni Liza ang responsibilidad na buhayin ang kanyang ina sa paraang alam niya, ang pagkanta. Di kalaunay, nag-audition siya bilang Pinoy singer na ipapadala sa bansang Japan. At laking tuwa niya nang siya ay matanggap. Lumipad patungong Japan si Liza kung saan nagsimula ang kanyang karera. Ngunit naging daan din ito sa mas matindi pang mga karanasan. Doon ko po naranasan yung makipag-usap sa customer at yung damit mo iksi na. Hanggang sa meron po akong nagustuhan na customer namin, nagyayaan po kami na iinuman kami. Doon po yung first time kong uminom na nalasing akong wala na talaga akong alam. Binuhat na pala nila ako papuntang kotse, hindi ko alam. He was touching me, he was kissing me. Akala ko hanggang doon lang, nagkaroon na ng pilitan. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari kasi I was 15. Nung isip ko na siya, I was 19, na I was raped. Inilihim niya sa kanyang ina ang karahasang nangyari para hindi na ito mag-alala pa sa kanya. Doon na po ako natutong magrebelde. Hindi po sa mga magulang ko, but sa sarili ko. Natuto na ako mag-smoke, natuto na akong uminom, natuto na rin ako makipag-boyfriend. Hanggang sa dumating ang araw na babago sa kanyang buhay. Yung ate ko, madalas siya magpadala sa akin ng tape na ang laman po nun ay mga testimony po ng mga tao. Narinig ko po yung He Will Carry You. Tapos yung Matthew 11:28. Come to me all of you who are heavily laden and take my yoke, sabi niya, and my yoke is so easy, sabi niya gano'n, and it will give you rest. Doon ko na sabing, pagod ako doon sa ginagawa ko, Lord. Gusto ko yung kapahingahan, yung rest. Doon ako umiiyak. So habang nananalangin yun, sumusunod ako. Naging aktibo siya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanyang mga katrabaho. Subalit, isang bagay ang bumabagabag sa kanyang isip. You cannot serve two masters. Naglalasingan kayo, tapos magba-Bible study kayo. I'm lying. O dahil nagigilty ako sa Lord, everything I'm doing to the Lord, in-stop ko lahat yun. Nakapag-asawa si Liza ng isang Hapon kung saan sila ay nagkaroon ng isang anak. Subalit, You pay me! You pay me! You pay me or I will kill you! No, you can't do that. I'm your wife. You know, this is just so early! Nag-divorce din po kami kasi di ko na kaya yung ugali ng husband ko. Na mapagbilang siya ng lahat ng ginagastos niya, hindi siya nag-workout. nagtangka siyang magpakamatay, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan kaya naman naisipan niyang tawagan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Pagkakausap ko sa kanila, parang naglilipa na silang yung mga pamangkin ko, yung bayaw ko, yung mami ko, nag-aagawan sila sa phone. At ang sinasabi lang nila, "We miss you, tita, we love you, come home." Papakilala namin sa iyo ang Diyos. That is my first time that I ever heard that. Umuwi siya sa Pilipinas at muling nakatagpo ang Panginoon nang siya ay dumalo sa isang Encounter God Retreat.
Yun po yung turning point na naranasan ko. God is real, na God is true, na si Lord pala, hindi siya sinungaling, na totoo pala yung sinasabi nilang buhay si Kristo. Doon ko naranasan lahat-lahat yung miracle ng Diyos. The moment na naramdaman ko yung acceptance muli ni Lord, na niyakap niya ako, doon ko naranasan yung hinugot lahat ni Lord, yung hatred, yung loneliness, yung rebellion, yung hurt sa aking buhay. And that's the moment I surrender my life. Napatawad niya ang kanyang ama at sinunod ang payo nito na bumalik sa Japan para ipagpatuloy ang paghahanap buhay. At sa pagkakataong ito, nakakilala siya ng mga kapatiran sa pananampalataya at sama-sama silang lumago sa Panginoon. Napangasawa niya rin ang kanyang matalik na kaibigan na isang Hapon at nabiyayaan ng mga anak. Kung dati siya ay isang entertainer, ngayon siya naman ay nagpapagamit sa Panginoon bilang isang Pinoy preacher sa bansang Japan. Yung pong pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon, wala pong kaparis yun. Now, I found Jesus again in my life. I found my purpose dito sa Japan. Ibinabahagi niya ang salita ng Diyos sa mga kabataang Hapon at maging sa mga kapwa niyang OFW. Patuloy din niyang ipinapamalas ang kanyang talento sa pag-awit, pero ngayon, ito ay ginagamit niya para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Actually, nabalo po ako eh. Namatay po yung father ng aking anak na si Naomi, which is si Naomi po ay former Bethanian. Doon po siya nag-school, student. Okay, from 1 to 11 years old po si Naomi. Iniwan ko po siya dito sa Panikitarlac. So, nung makilala ko po yung husband ko na bago, ay doon po pinaranas sa akin ng Panginoon yung pagbabago ng buhay ko talaga. At actually, marami pa pong masalimuot. Alam niyo po, napakakulay po ng buhay ko. Okay po ba kayo na magtagal ng 3 oras? Sino po gusto magtagal tayo ng 3 oras dito? Okay lang po ba yun? Hallelujah. Thank you so much. Yung pong nakilala ko si Lord, ito po yung aking pong life verse. Yung pong Matthew 11 and 28. Okay? Sabi niya dito, "Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kasi po noong time na yon, I was so young. I went to Tokyo when I was 14 years old. Di ba yung mga 14 years old dito naglalaro pa ng sungka? Usop na po ba yung sungka o nag-ML lang kayo? No. ML, hindi LL, ML. Okay. So, noon po kasing panahon namin, kami po ay nagsusungka, nagcha-Chinese garter, yan. Nagpapatentero, nung pong 14. Pero ako po, nasa bansa na po ako ng Japan, noong time na yon. Okay? At yung aking pong nanay, sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko hahayaan na yung nanay ko mabubugbog lang ng tatay ko. So when I was 14 years old, ako po ay nakipagsapalaran sa Manila. At doon po yung aking training ground. Can you imagine? A 14 years old, nagkaroon ng training ground sa mga club na maliliit po sa Manila. Di ba scary po yun? So yun po ang ginawa po sa akin ng Lord. Dinaan niya po ako dun sa ganung klaseng process. At the same time, nung makilala ko po yung asawa ko, ganito po yung pagkakilala namin, ano? Yung aking husband po, nakilala ko siya sa friend lamang. Okay. At hindi pa po ako Christian nung time na yon. Nung time na nakilala ko po yung husband ko, I was an addict. Ako po ay kasalukuyang nalululong po sa drugs that moment. Okay, hindi lamang po pagsisigarilyo, hindi lamang po pag-inom ng alak, but also I am into drugs, and that is shabu. Kung akala po niyo sa Tokyo, wala nun, marami po nun. Okay? At doon po ako nalulong. Yung pong pagkakalulong ko na yun, nakilala ko po siya. At napakabuti po ng Panginoon kasi ginamit po yung buhay niya, ginamit po siya ng Panginoon para maiahon ako sa ganong klaseng buhay.
Pagkatapos po, hinayaan po niya akong umuwi. Sabi niya sa akin, umuwi ka sa Pilipinas. Sabi niya, i-enjoy mo muna yung iyong family. Baka ang tagal-tagal mo na kasing hindi umuwi, kaya ka nagkakaganyan. So, ang ginawa po niya, pinauwi po niya ako sa Pilipinas. Sabi niya, kung kaya mong pagtiyagaan yung maibibigay ko sa'yo, magsisimula tayong muli, mula from the scrap, from zero. Amen? So, ganun po yung nangyari. Umuwi po ako. Pero yung pagkakauwi ko po, yung sinabi nga po na pagkakatawag ko dun sa aking mga kapatid, nagtataka ako sa kanila, hindi na sila mukhang pera. Mga mukhang pera eh. Sa tuwi-tuwi na lang tatawag, kailangan merong Nike, may Adidas, may ganun-ganun. Papadala pa yung size ng paa. Di ba? Nung araw po kasi, wala pa naman pong messenger. Kaya nung araw, alam niyo po ba yung dinodrawingan pa yung paa? Di ba? Tapos ipapadala sa'yo yung papel, ito yung size ko, tita. Yung mga ganyan po. Tumawag po ako sa kanila. Nagugulat ako, sabi ko ganun, tita, umuwi ka. Alam naman nila nung time po na yun, wala po akong kapera-pera kasi nga po adik ako eh. Alam niyo po bang naranasan kong maging homeless sa Japan? Isang mayamang bansa, maraming trabaho dahil sa drugs, naging homeless ako doon. Natutulog ako doon sa boyfriend ko, doon sa kanyang sasakyan. Amen? So naranasan ko po yung mga bagay na yon. At nung pagtawag ko sa kanila, sabi nila ganun, tita, umuwi ka. Lahat sila ganun ang sinasabi, umuwi ka. Sabi ng ate ko na nandito, dati mo kang pera din, ngayon hindi na. Sabi niya, ading, sabi niya ganun, umuwi ka. Kahit wala kang pera, the Lord will provide. Wow! Sabi ko, that is the first time I heard that. And then yung mami ko, umuwi ka anak. Namimiss ka na namin. Kahit wala kang dalang pera anak, bahala na ang Panginoon. Sabi ko, nagtataka ako, asa na yung mga mukhang pera? Sabi ko ganun, asa na yung mga panayang padala-padala? Noong time po na yung 6 months akong hindi nagpadala sa kapatid ko. 6 months din yung inaalagaan yung mga anak ko na wala po akong padala because of the drugs. Okay? At that moment, sabi ko, Lord, this is it. Uuwi ako. At bago po ako umuwi nun, meron pa po akong naging karanasan. Dahil I renounced Jesus when I was in the drugs. When I was into drugs, nirenounce ko si Jesus. Sabi ko, walang Diyos, hindi totoong may Diyos. Kasi kung may Diyos, bakit ang buhay ko ay patapon? Nagpunta ako sa Japan para maging milyonarya. Magkaroon ako ng sako-sakong lapad. Pero ang nangyari sa akin, naubos ako dahil po sa drugs. So, ang ginawa ko nun, nagalit ako sa Lord. Sabi ko, tinatakwil na kita. Wala ka namang kwentang Diyos eh. Kasi pinapangit mo naman yung sitwasyon ko dito. I didn't know na yung sitwasyon ko, ako po palang may kakagawa ng lahat ng kabalbalan ng yun. Tapos sinisisi ko ang Diyos. Alam niyo po ba yun? Nakakatawa ang buhay. Nakakatawa ang tao ko minsan. Sinisisi ko siya, pero ako may kagagawan. So, nung time po na yon, something happened to me supernaturally. Napossess po ako. And I saw many things, demons and everything. Nangyari po sa akin yun. Pumasok sa akin. That is the first time na naranasan ko yun. And then, tinawagan ko po yung kapatid ko. Dalawa po sila actually. Yung una, yung akin pong ate na nandito na mukhang pera dati, ngayon hindi na. Pagkatawag ko po sa kanya, pinag-pray niya ako. Hindi pa ako nasiyahan noon. Tumawag pa ako dun sa isang kapatid ko. Nagkautang nga po ako dun sa dun sa telepono dun sa Japan eh. Dahil sa haba ng pagkakatawag ko sa kanila. At nung pagkatawag ko dun sa ate ko, doon ko po narinig na lahat po ng background niya, tumatahol lahat ng aso nung ako po ay kinakas out niya yung demons. So, sabi ng asawa ko, siguro kaya nangyayari sa iyan kasi nga may something in you na kailangan sigurong magpagaling ka muna, kailangan makita mo muna yung parents mo at yung iyong mga kapatid. So, I went back home. Alam niyo po, pinrovide po ng Lord. Hindi ko alam kung paano niya pinrovide. Wala akong kapera-pera. Yung passport ko po, sinanla ko yun. Sa Japan po kasi uso yung sinasanla ang passport. Pero yung pong ginawa ko, sinanla ko yun, pero may nagtubos. Meron pong nagbigay sa akin ng pangbili ng ticket. Hindi ko na po maalala kung sino-sino sila. Pero may ginamit po ang Panginoon. Umuwi po ako, naranasan ko po ang Encounter God Retreat.
And that is the first time that God touched my life. And when He touched my life, there is no turning back. Sabi ko, Panginoon, ito na yon. Bago po ako pumanik ng kotse, itinapon ko po yung aking sigarilyo, yung aking pong lighter. Yan. Yung pakamamahal-mahal kong sigarilyo. Sabi ko, Lord, pag tinapon ko to sa basurahan, hindi ko na siya babalikan. Never ko na siyang babalikan. Tapos, 2 minutes, siguro po mga 2 dangkal na lang, papanik na ako dun sa sasakyan. Sabi ko sa ate ko, dahil nag-away kami ng boyfriend ko na ngayon po ay husband ko na, sabi ko sa ate ko, hindi na lang ako tutuloy. Parang hindi naman maganda yung pakiramdam ko. I was pregnant 2 months. Sabi ng ate ko, hindi. Alam niyo po, binalandra niya ako dun sa loob. Talagang tinulak niya ako sa loob ng sasakyan. Tapos isinara niya, go na kayo. Wala nang lingon-lingon, go na. Talagang doon ko po naranasan lahat ng kapangyarihan ng Diyos, lahat ng awa ng Diyos, lahat ng pag-ibig ng Diyos. Doon ko po nakita na si Lord, totoo pala siya. Si Lord, totoo siya, buhay siya. Amen? Si Lord, siya yung Diyos na nagbabago ng buhay. Babaguhin ka niya. Ang saya-saya ko for 6 months. Lahat po ng encounter, post-encounter, pre-encounter, SOL, lahat po yan pinasok ko for 6 months. Sabi ko, palalakasin ko yung aking spiritual. Bakit ko po nasabi yung kasi gusto kong bumalik sa Japan. Sabi ko, Lord, magsaserve ako sa'yo doon. Magmi-mission ako doon. Papakilala ko sa boyfriend ko, na ngayon po ay asawa ko na, yung Panginoon. So bumalik po ako. Pagbalik ko doon, sabi ko, okay na ako. Wala po akong bahay. Kaya po nakitira muna ako sa isang kaibigan, kakilala, na hindi ko alam na mga nagsasabu pala sila doon sa loob ng bahay nila. Sabi ko, Lord, bakit mo ako dinala dito? I was 6 months sober. Sober na ako, Lord eh. Okay na ako. I thought I was strong. I thought I was okay. But I was wrong. Kasi doon ko naramdaman, nanginig ako. Nandun ako sa veranda. Nanginginig ako, Lord, bakit mo ako dinala dito? Ayoko na to. Alam niyo po, sinubok po ako ng Panginoon. Mayabang ako eh. Kala ko kasi okay na ako. I thought everything will be fine. Kasi I was delivered. I experienced the Holy Spirit. I experienced worshiping God. I experienced glorifying God. I experienced to serve God for 6 months. Pero ang pagiging Kristiyano po pala, hindi lamang ganun. Amen? So, nasubukan ako for 1 month sa bahay na yun. I felt hell. Sabi ko ganun, Lord. Sabi ko sa'yo, ayoko na to. Alam niyo po ba, bumalik po ako ng Japan, 7 months ang akin tiyan. At bumalik po ako sa drugs. Dahil yung mga kasama ko doon, hindi mo siya mapipigilan. Pero desisyon po kasi ang lahat eh. Dinicide ko na makisama sa kanila. So sabi ko nung nararamdaman ko na parang hindi na ako nagiging maayos, and I saw myself in the mirror, doon po sa side mirror ng husband ko sa kotse niya, nakita ko yung distorted yung face ko. I saw myself like a demon. Kasi sabi ko, Lord, hindi na maganda ito. I speak in tongues, but demons' tongues. Ganun yung nangyari sa akin. Kasi sabi ko, Lord, alam niyo po, meron po kaming cabinet sa bahay doon. Yung cabinet po na yun, pwede pong pumasok ang 2 tao, pwedeng mahiga. Ganun po ang cabinet po sa Japan. Okay? So doon po ako, pumasok po ako doon, kasi doon ako natutulog eh, nakikitira lang ako eh, wala naman po siyang ibang kwarto. So ang ginawa ko po doon, nagpray ako doon. Sabi ko, Lord, talagang mag-isa lang ako doon, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Ayoko na. Sabi ko po sa kanya, sabi ko sa'yo, Lord, I will serve you. Pero bakit ayaw mo akong alisin dito? Yun po yung sinabi ko sa Panginoon. That moment, nagkaroon po ako ng isang desisyon. Isang desisyon na sabi ko, Lord, iuuwi ko na lang yung anak ko. 7 months mag-8 months na po. Sabi ko, dun sa asawa ko, hindi ko pa po siya asawa that time. Sabi ko, maghiwalay na lang tayo. Iuuwi ko yung anak ko, bubuhayin ko sila, babalik ako sa Japan. And again, yung trabaho ko po, panggabi na naman. Ang panggabi po doon sa club.
I feel hell sa loob ng club. Kaya sabi ko, pero titiisin ko yun kasi kailangan kong buhayin yung mga anak ko. Sabi ng husband ko, umiyak sa akin. The first time I ever seen my husband cried. Ang sabi niya sa akin, Mama, wag mo kong bibitawan. Wag kang bibitaw. Hintayin mo, 1 week, aalisin kita sa bahay na to. No, we will start from zero. Yung husband ko po kasi is construction foreman. At ano po siya, wala po siyang company, kundi siya lang po yung company niya. So, ang ginawa po ng husband ko, inalisan po niya yung trabaho niya na yon. At nagsimula po kami. Alam niyo po ba yung naging trabaho ng husband ko? Isa lamang po siyang nagdi-deliver ng dyaryo. But he started from that. We started from zero. Inilagay niya po ako sa isang lugar. Sabi niya, Mama, nung pagbalik niya, Mama, sabi niya gano'n, today, aalisin na kita dito. Tuwan-tuwa po ako. Alam niyo po ba yung bahay namin napakaliit lamang? Ang bintana yata niya 2 lang. Kaya po pagka sinara mo na lahat, ang dilim na eh. Laging ang ilaw namin naka-open kasi madilim. Ganun po ang style po sa Japan, mga kapatid, lalo na kung mumurahin. Okay? Kapag nagsampay ka ng panty sa labas, nanakawin. Kasi marami po mga pervert sa Japan. So, kailangan di mo sasampay doon yun. So, ganun po yung naging buhay ko doon. Pero ang saya ko, inalis ako doon ng asawa ko. At alam niyo po ba, ang galing ng kamay ng Diyos. Yung realignment niya ginawa niya sa akin, pagdating ko doon sa lugar na yun, nakakilala po ako ng Pilipina. Pilipina siya na nagtitinda siya ng mga kakanin, mga pansit, ganyan, mga Filipino foods. Tapos sabi niya, ito kanya yung aking calling card. Sabi niya, Pilipina ka? Ito yung calling card. Dito lang ako nakatira sa kapitbahay mo. At nagpapadala ako ng door to door. At the same time, sabi niya gano'n, meron kaming Bible study sa bahay. Yun po yung sinabi niya sa akin. Natawa ako, talaga? Meron kayong Bible study dyan? Kasi I was looking for a church. I was looking for a group. Then since then, nung nakisama po ako sa kanila, hindi pa po kami noon, wala pa pong church. Group pa lang po, nagba-Bible study pa lang kami. Pero dahil sa dumadami kami, nag-decide po yung aming leader na naging pastor namin na mag-open kami ng isang church. When we opened the church, doon na po nagtuloy-tuloy yung pagbabago ng buhay ko. There is no turning back anymore. Hallelujah! Hindi lamang po yun. Nung madagdagan ng aking mga anak, inilipat akong muli ng aking asawa, nagpalit siya uli ng kanyang trabaho. At this time, yung kanyang trabaho mas maganda na. Hindi na po siya nagdi-deliver ng dyaryo. Ganun po ako ni-level up ng Panginoon doon. Isang napakaliit na bahay, 1 room, naging 2 rooms, tapos ngayon po 4 rooms na. Amen? Ganun po magpala ang ating Panginoon. And then, sabi ko, Lord, okay na ako. Tinraining po ako ng Lord. Nawala po yung aming dating church, pero nakatagpo po ako ng bagong church na nagtiwala po sa potential ko. Nakita niya may potential ako. Sabi niya, you can lead the worship, sabi po nung una kong church. Tinuruan niya ako paano mag-worship kasi marunong lang po akong kumanta but I don't know how to worship God. Pagdating po sa mga kanta ng Lord, takot na takot akong kumanta, nanginginig ako. Pero nung ako po ay tinraining, hanggang sa makarating po ako doon sa aming church ngayon, Light Church International Tokyo, tinuruan po ako ng Lord, hindi lamang sa pagkanta, tinuruan din po na ako mag-speak, hanggang sa sinabi po sa akin, nung umuwi po ako dito sa Paniki, noong 2014, dahil nabalitaan po ni Bishop Saldi Gomez na ako po ay merong mga kagrupo. Sabi niya, you can lead the church. Sabi niya ganun sa akin, I will give you a license, sabi niya, as a pastor. Wow! Sabi ko, wow, Lord, pastor na ako. Sabi niya, and then, kailangan mo lang mag-training and then and so and so. Tapos na-training po ako being a preacher. Hindi ko po pinangarap na maging pastor. Ayoko pong maging pastor kasi alam ko, noong araw ang image sa akin ng isang pastor, ang hirap magpastor, ang hirap mag-lead. Masakit mag-lead, masakit pong maging pastor. Ang bait-bait sa harapan mo tapos titirahin ka sa likod. Alam niyo po ba na ang pinakakawawa sa loob po ng church ay pastor?
Amen? Kasi sila po yung sinasaksak patalikod. Amen? Sila po yung hirap na hirap, pinapanalangin ka. Lahat ng darating po dito ay pinagpre-pray ng pastor. Lahat po ng mga concerns ng mga attendee, concern ng pastor yan, umiiyak yan sa Panginoon. Pagkatapos na pagalitan ka lang, aalis ka na sa church o kaya ay pagchichismisan na yung pastor. Sama na ugali na si pastor. Pangit ang ugali niyan. Iwanan na natin yan. Pumunta na lang tayo sa church. Tapos doon din sa pinuntahan na church, ganun din ang gagawin niya. Amen? So ganun po, sabi ko, Lord, ayoko maging pastor. Para po akong si Jonah. Lipad ako ng lipad. Ayoko magpastor. One time, may nagsabi sa akin, kung yan ang calling mo, do it for the glory of God. Then, iniyanakap ko po ang lahat. Ay, talagang sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin, whatever happens. So the Lord gave me this chance. Okay na ako. Preacher ako. Naging speaker na rin po ako ng Encounter God Retreat. Can you imagine? Dati attendees lang ako, naging speaker na ako noon. Amen? Ganon po ni-level up ng Lord. I was preaching. I was the speaker sa EGR, in the Encounter. I was a worship pastor. Meron po akong mga singers na tinitraining. I'm fine, I'm good. Sabi ko, Lord, I'm good. Thank you, Jesus. Pero, meron pa rin akong concern. Lord, sabi ko, okay naman ako. Maganda naman kako yung career ko sa ministry. Career. Sabi ko, okay naman yung ministry ko. Meron naman ako mga tinuturuan, may mga disciples ako. Pero parang kulang. Alam niyo po yung cycle na lang. Monday to Friday, meron po kaming devotion. Gusto ko lamang pong i-flex. Yan. Monday to Friday, may devotion po kami from 9 to 11 every day. Okay? I am teaching the Word of God Monday to Friday. Tapos sa Saturday po, meron po kaming primary. At the same time, sa Sunday, meron po kaming service. Or harvest time po ang tawag namin doon. 7 days na nasa Panginoon ako. Yun po ang feeling ko. Pero sabi ko, Lord, bakit pagkating nagpipreach ako, o kaya may somebody will be, kasi sa amin po kasi, paano po kami, marami po kaming preacher, tapos pa isa-isa po kaming iniikot. Ganyan. Sabi ko, bakit nababawasan? Bakit nababawasan sa tuwi nang may magpipreach? Sabi ko, Lord, anong problema sa church namin? Alam niyo po, napakahirap pong mag-evangelize sa Japan. Bakit po? Ang busy po ng tao. 7 days, 6 days nagtatrabaho po mga Pilipino doon. Halos. Ang haba ng kanilang oras, 12 hours, sometimes 15 hours. Kaya ang busy po nila. Sabi ko, Lord, anong problema? At the same time, ang daming problema ng church. Alam niyo po ba yon? Isang araw, natagpuan ko po, ewan ko kung sino po nakakilala sa inyo dito, kasi mahilig po akong mag-reels. Sino pong mahilig mag-reels dito? Yung ganun ng reels, 3 oras na, reels pa rin ng reels. Hindi na nakapagbasa ng Bible, hindi na nakapag-pray, pero ang daming reels. Alam niyo po yung reels? Di ba? So doon ko po natagpuan, itong lalaking ito na anointed siya. Ang pangalan po niya ay si Apostle Daniel. Natagpuan ko po sa YouTube. Sabi ko, napaka-anointed naman itong tao na to. Amerikano po siya. From, I think Florida. Tapos sabi ko, anointed siya. He can cast out demons. Okay? He prophesy. At the same time, mayroong signs and wonders na makikita sa kanya. Sabi ko, wow, Lord, may healing na nangyayari. Excuse me. So, sabi ko, wow. Sabi ko, Lord, bakit Amerikano lang? Hindi niyo pa ba naisip yon? Lord, bakit sila lang yung anointed? Anak mo rin naman kami Lord, nagpe-pray din naman kami. Lord, may Holy Spirit din naman kami. And I believe in the Holy Spirit with all my heart. Sabi ko sa kanya, bakit sila lang? Tapos narinig ko doon sa Apostle Daniel na yun, mga kapatid. Noong nagpipreach siya, sabi niya yung kanyang mga umiinom dyan kanya ng sleeping pills.
Sabi ko gano'n, sleeping pills. Umiinom po ako ng sleeping pills eh. 1 year po akong umiinom ng sleeping pills kasi hindi ako makatulog. At the same time, meron po akong migraine. Meron po akong acid reflux. Ang daming sakit. Sabi ko baka nagme-menopause ako kaya marami akong nararamdaman. Yun po yung feeling ko. Sabi niya yung mga umiinom ng ganito, ng sleeping pills, ng sobrang pain reliever. Alam niyo po ba, for 15 years, I took meds for 15 years. Itong pain reliever po, 3 times a day. Buti hindi na knockdown yung akin pong kidney. Sabi ko, Lord, ano yung sinasabi na? Sabi niya, addict daw yung mga umiinom ng sleeping pills. Sabi ko, Lord, addict ako? Hindi ako naniwala sa sinabi niya, mga kapatid. Ang ginawa ko, nag-google ako. Tignan ko nga kung totoong addict nga yung mga umiinom ng sleeping pills. Nagulat po ako dahil lang na-research ko po, pag 1 week ka na sunod-sunod, araw-araw umiinom ka ng sleeping pills, you are already addicted. Sabi ko, wow, Lord, addict pala ako. And then I also opened a lot of doors and windows to penetrate ang mga demons sa buhay ko. Alam ko kung bakit ko nasabi yun? Pumunta ako ng church, okay? I do my ministry. I love my ministry. I'm doing my ministry great. Pero pag uwi ko ng bahay, ang gulo po ng bahay namin. Alam niyo po yung magulo, yung tayo po mga nanay kasi, di ba, malinis tayo sa bahay. Pagkapasok mo ng kwarto mo, ng pintuan mo, sabi nyo, ganun, ang dami-dami, talaga kayo, tatamad talaga ninyo. Ayan, kami mga babae po kasi, mga taratitat kami, para kami mga Armalite, ganyan, di ba? Lalo na po yung mga nanay, gusto pagka naglinis ang mga nanay, ayaw niyang madudumihan yan. Ganun ako, pag uwi ko, sabi ng asawa ko, pangit talaga ng ugali mo. Kristiyano ka pa man din. Ganun po sinasabi ng asawa ko, kaya ba ang Kristiyano? Alam niyo po, pinakamasakit na nangyari pa sa akin, pinunit pa niya yung Bible ko. Sabi niya, walang kwenta na nagpupunta ka ng church kasi ang pangit ng ugali mo. Ang sakit. Sabi ko, aray, ang sakit naman, Lord. Then, nung makilala ko po, yung tao na yun na sinundan ko po sa YouTube, when I heard his name, sinundan ko siya, pinanood ko siya. At habang nanonood po ako, medyo nakatulog ako kasi uminom pa rin ako ng sleeping pills. Pero nagising po ako. Yung gising po na parang naalimpungatan ka. And I saw myself, yung aking pong kamay ito, nanginginig siya. Gumaganon siya. Yung pala nagka-cast out siya ng demons. Doon sa YouTube. Sabi ko, ano nangyayari sa akin? Then nung maisip ko, sabi ko, Lord, siguro it's time for me para isuko ko na ang buhay ko. Isuko ko na ito lahat. Yung sakit, lahat po ng sakit, lahat po ng mga nararamdaman ko. Then, sabi ko, Lord, sige, mag-deal tayo. This is our covenant right now. May deal tayo dito, Lord. Isusuko ko ang sleeping pills. Ganun po ako ka-bold sa Panginoon eh. Lahat yan, pati yung pain reliever, Lord, isusuko ko lahat yan. Pero, pag naisuko ko siya, Panginoon, pwede ba? Ibigay mo sa akin yun. Yung anointing na yun. Because I love that anointing. I never had that anointing before. And then, 2023, March 26, when I was preaching, doon po, dalawa po kasing preaching yung gagawin ko sa dalawang church. When I was preaching doon sa unang church namin, iba na po yung dating, pati po yung pag-awit namin. Iba yung dating niya. Sabi ko, Lord, bakit iba yung dating? May anointing akong nararamdaman. Kasi I thought before, ang akala ko po kasi, ang anointing, mararamdaman mo lang siya kapag event. Kapag baptism of the Holy Spirit, kapag baptism, kapag EGR, okay, pag encounter lang, doon lang po yung time na yon. O kaya pag kumakanta ka lang, kanina kumakanta po ako, at kumakanta tayong lahat, naramdaman ko po yung anointing ng Holy Spirit. And I cried. Akala ko ganun lang. But that is a lie. The Holy Spirit is with us 24/7, every minute of our lives. Then, nung time na yun, sabi ko, Lord, parang iba yung nararamdaman ko. Tapos yung pong pangalawang church po namin ng pinuntahan ko. When we sing, when I preach, and then when I
called the people for altar call, nag-pop up po lahat. Boom! May nag-manifest na demons. Boom! May nag-manifest na demons. Boom, boom, boom! Actually, mga kapatid, yung pong unang pinalaya at nakaranas po ng March 26, 2023, she is here right now. Nasa Japan po siya. Tayo ka nga, anak. Siya po ang unang-unang nakaranas ng kalayaan sa Panginoon. At patuloy po siyang pinapalaya ng Panginoon until now. Amen? And God used my life para po sa ganitong ministry. Ang ministry ko po ngayon binago ng Lord. Hindi lamang siya preacher, hindi lamang siya worship pastor, hindi lamang worship ang ginagawa ko ngayon. Binago ng Lord. Merong bagong journey na binigay sa akin. And that is the supernatural. Our Jesus is a supernatural God. He is not only loving, He is not only forgiving, but He is a supernatural God. Ang problema sa ating mga Kristiyano, hindi natin pinaniniwalaan yun. Ang akala mo, si pastor lang o si pastora lang or certain leaders o certain person na meron lang pong anointing. That is a lie. Alam niyo po kung bakit? Ayaw ni Satanas, ayaw ni Satan, ayaw ng mga demonyo na malaman mo that you are anointed, that you are powerful, that you are effective, and you are mighty. Through the Holy Spirit. Ayaw niyang malaman niyo yun. Kasi dadami ang army ng Lord. And you are the army of God. If you are the army, syempre matatag ka, may bala ka. Tatalunin mo ang kaaway. Ayaw ni Satan na malaman mo that you are anointed with the Holy Spirit. Alam niyo po, nung simula pa lamang na nakilala niyo ang Panginoon, tinanggap mo siya bilang Diyos, bilang Hari, dumating na po yung Holy Spirit sa buhay natin. But sometimes, alam niyo po, ang pinaka-neglected sa Trinity is the Holy Spirit. Siya po yung pinaka-neglected sa lahat. Bakit? Kasi nararamdaman mo lang siya, kinakasama mo lamang ang Holy Spirit kapag nasa church. Pero when you are alone, kumusta ka? How are you when you are alone? Are you having an intimacy with the Holy Spirit? Sino po nagkakaroon dito ng devotion? Mag-isa lamang niya sa bahay niya. Can I see hands? Yeah. Sino po dito yung nagkakaroon siya ng intimacy, long intimacy with the Holy Spirit? Yan. Biglang nawala na yung kamay. Okay? Biglang nahiya na. Alam niyo po mga kapatid, ito po ang kulang sa ating mga Kristiyano. At ito po ang napatunayan ko for 1 year na narito po ako sa ganitong klaseng ministry. Okay? Yung pong intimacy natin with the Holy Spirit, kakarampot. Sino pong nagpe-pray dito 1 hour? Nag-iisa? 30 minutes? 20 minutes? 10 minutes? 5 minutes? 3 minutes? That's why Christians are losers. Kasi hindi mo alam ang identity mo kay Christ. You should know the identity in Christ. We are powerful Christians. We are powerful sons and daughter of God. Amen? Ito po yung binigay sa akin ng Panginoon. Alam niyo po ba, when the anointing, okay, nung inanoint po ako, doon lamang po sa online, only Zoom. Sa Zoom lamang po ako inanoint nung apostle na yon. Dalawa po sila na pinapanood ko, Apostle Catherine Creek and Apostle Daniel Adams. Nung sila po ay nagbuhos ng kanilang anointing, ng kanilang pong impartition, tinanggap ko lahat yon. Sabi ko, Lord, tatanggapin ko lahat yan. I receive. When that happens, the Lord used me in casting out demons, in healings. At hinihintay ko po ngayong araw na to, yung signs and wonders and creative miracles. Amen? Sino pong may gusto ng ganun? Can I see hands? Alam niyo po, ang gusto lamang po ng Lord sa atin, we have to be
humble. Only humility. Humility, when you are humble in the Lord, Jesus and the Holy Spirit will touch you. Ganun po si Lord. Ganun po ang Holy Spirit. When you are willing to surrender. Alam niyo po, ito po yung aking Bible verse. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sino po dito? Yung nababurden ka na? Huwag po kayo mahiya. Medyo nahihirapan ka na. Parang gusto ko nang umalis sa Lord Kasi nahihirapan na ako. May pinagdadaanan ako. Alam niyo po, ang akala po natin, tayong mga Christian, sino pong naniniwala dito na kahit Christian ka na, you can be demonized? Do you believe in demons? Alam niyo po, hindi ako naniniwala before. Kasi ang yabang ko. Akala ko kasi hindi ako pwedeng ma-demonize kasi Kristiyano na ako eh. Lord, ano ba? Christian ako eh. But that is a lie. Another lies of the demons and the enemy. Another lies. Ayaw niyang malaman mo na pwede kang mag-open ng doors so that the demons will penetrate in our lives. Sino po ang nakakaramdam dito ng anxiety? May anxiety ka? Can I see hands? Wala kayong anxiety? Totoo yan? Sino po nade-depress? Alam niyo po, ito problema sa ating mga Pilipino eh. Ayaw nating umamin. No? Lahat po tayo nakakaranas tayo ng anxiety. Nakakaranas ka ng depression, ng disappointments. Di ba? Ang dami nga rin pong chismosa eh, kahit Kristiyano. Tama? Ang dami mga maritos at marites. May marisol pa nga. Pinakamarami yan sa loob ng church, mga kapatid. Kung ano yung ginagawa po ng mga unbeliever, nangyayari din po sa atin yan because we don't know who is the enemy. That's why they are penetrating in our lives. Kasi hindi natin kilala mga kaaway. Ang alam lang natin si Satan lang, siya lang yon. May mga demonitos po yan. At yung kanya pong mga staff, yung kanya mga crew, ang dami niyan. Kinakalipumpunan ka. So sa isang katawan po, kung ilan po yung negative na nararanasan mo, ganun po karami yung mga nagpe-penetrate na demon sa buhay mo. Sometimes it will comes to generational curses in the bloodline. Sometimes naman po generational sin. Doon siya nanggagaling. Minsan, meron pong witchcraft sa bloodline that we don't know. Especially po sa mga probinsya. Iniatang ka pala, hindi mo alam. Ikaw yung iniatang talaga. Di ba? Hindi mo alam ikaw pala inialay, hindi mo alam. Nung maliit ka, wala kang alam. Pero yung parents mo, may ganun pala sila na mga ginagawa. That's witchcraft. Amen? Sino po yung mga nagkaroon ng pain, ng hurtful words from siblings, from parents? Mga kapatid, it will penetrate to you. Magiging trauma mo yan. Sino po yung may mga trauma dito? Iniwanan ka ng asawa mo, iniwanan ka ng boyfriend mo, kaganda mo na nga, iniwan ka pa. Trauma po yun. Amen? Umiiyak ka kasi hindi ka pinapansin ng crush mo. Di ba? Nakakatrauma po yung mga ganyan. Kung meron po kayong mga nararamdaman na ganyan at when we are speaking it right now, there is a lot of demons sa buhay ng isang tao, especially mga Kristiyano. Kasi yung mga unbeliever, kakampi na ni Satanas yan eh. Alam niyo po yung inaatake talaga ng sobra-sobra, mga Kristiyano. Kasi binabalak ni Satanas na ibalik ka uli eh. Trophy ka niya kapag bumalik ka uli. Amen? Isa kanyang trophy, doon siya masayang-masaya. And the Lord loves us so much. Ganun po niya kamahal ang buhay ko, mga kapatid. Inayos niya ang buhay ko. Inayos niya yung character ko. Inayos po niya yung attitude ko, yung puso ko. He cleansed me. And He anointed me. Okay lang po ba yung oras natin? Are you still there? Gising pa po ba ang lahat? Nararamdaman niyo po ba yon? Yung para bang, Lord, kahit
Bakit pagod na ako dito sa aking pagiging Kristiyano? Bakit hindi ako makalaya dito sa vices ko? Yung nagbe-vape ka, nagsisigarilyo ka, umiinom ka ng alak, hanggang ngayon Kristiyano ka na umiinom ka pa rin ng alak. Hindi mo mapigilan. Mga kapatid, this is also a spirit. It's a demon. Bakit, Lord? Nasa pornography pa rin ako. Bakit pag tinignan ko yung babae, merong lustful thought pa rin akong nararamdaman? This is all demons, mga kapatid. And if you have this, ang gusto lamang po ng Panginoon, maging humble tayo, willing and surrendered. Kaya gusto lang ng Lord, isurrender natin ang lahat ng ito. Right now, the Lord used me in this kind of ministry. I am praying for the people to be set free. And God is using me for this. Alam niyo po, ang dami ko na pong karanasan, ang dami ko na pong demonyong nakitang lumayas. Galit na galit ako sa kanila. Alam niyo po kung bakit? Pinapahirapan niya tayong mga Kristiyano, samantalang tayo, we are actually abundantly blessed. God loves us. Amen? The Lord loves you. Ayaw kanyang pahirapan. Naiinis siya at nagagalit ang Lord doon sa pagpapahirap sa atin ng dyablo. Huwag niyong akuin ito, huwag niyong yakapin. Yung may sakit ka, may high blood ako, pastora, meron po akong arthritis, meron po akong diabetes, ganito po yung nangyari sa katawan ko, meron po akong heartburn, meron po akong enlargement of heart. Alam niyo po, most of the time, yung sickness na yan, nanggagaling po siya sa unforgiveness. When unforgiveness is in your life, you will have sickness and infirmities. Sometimes po nanggagaling po siya sa generational curses in the bloodline. Sa ating pong mga ancestors. I don't know if this is new for you. But in 1 year of this ministry, I saw a lot of demons coming out of people. And I want you to experience that. Sino pang gusto maka-experience ng malaya ang buhay mo? Amen. Yung bang financially, parang may sumusubat, parang may sabotage na nangyayari sa'yo. Yung financial mo, bakit hirap na hirap ka pa rin hanggang ngayon? Hindi ka makaagwanta, kahit anong sipag mo magtrabaho, pero mahirap ka pa rin. Mga kapatid, this is a python spirit. And Satan doesn't want us to be happy. Ayaw na tayong maging blessed. Ayaw na tayong lumaya. So right now, today, sino po mga gustong lumaya dito? Amen. Can I see hands? Hallelujah. Hallelujah.